Lahat tayo ay nagnanais na kumita at magkaroon ng extra income. Kaya't hindi nakakapagtaka po kung bakit maraming tao ang naeengganyo sa mga investments na may pangako ng malaking kita at mabilis na return o ang tinatawag na easy money. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang isang negosyo o investment ay legit o isa palang panloloko? At bakit nga ba maraming celebrities ang nauugnay sa mga investment scams? Para bigyan po tayo ng pointers kung paano ba makakaiwas na maloko sa negosyo, ay makakasama po natin ang managing partner of Estrada and Aquino Law na si Attorney Joseph Noel Estrada. Good morning, Good morning, Attorney. Good morning, Bia. Good morning, Emma. At magandang umaga sa ating mga kada. Eto na. Bakit nga ba po marami ang naloloko dito sa mga investment scams? Well, kasi iba rin ngayon ng social media and the internet and people rely on very much on star power, 'di ba? For wanting to get more information at yung may mga extrang pera gusto mag-invest, ang nagiging default na pag-research mo, background mo ng isang negosyo ay yung celebrities na nag-endorse or testimonials ng ibang tao. Wala namang masama doon. Kaya lang dapat talaga ngayon, lalo na sa panahon ngayon, kailangan maging mapanuri tayo. No? Kasi investment yan eh. No? Dapat kumonsulta sa eksperto o sa abogado bago pumasok sa isang negosyo. Yun na nga po yung nakakalungkot. Kasi minsan madadala talaga yung mga kada natin. Kasi yung mga may testimonials, yung mga naka-experience, mga kilalang personalidad na talagang mai-impluwensyahan ka. So ano po yung pwedeng gawin ng mga kada natin? Una sa lahat siguro, linawin natin kasi wala namang masamang mag-endorso ng produkto, wala ring masamang magtayo ka ng negosyo, okay lang yon. Pero kapag ang pinasok mo na ay yung paghihikayat sa publiko na mag-invest sa iyong negosyo, ibang usapan yon. No? Maaring legit yung iyong negosyo, pero yung paghingi mo ng investment sa publiko na mayroong pangako na sila ay kikita, hindi mo pwedeng basta-basta gawin yon. Kailangan mo ng pahintulot ng Securities and Exchange Commission. At pag ginawa mo yon nang walang pahintulot nila, maaari kang maharap sa patong-patong na kaso. Paano po ba malalaman, Attorney, na legit yung company or yung brand mismo na gusto makipag-ugnay sa'yo, especially pag mga artista, mga models, na maugnay yung names talaga nila at gagamitin sa pag-promote and endorse social media? Siyempre maraming paraan, no? Siyempre tingnan mo muna kung totoong may negosyo, no? Yan ang unang-una. Totoo ba yung negosyo? Totoo bang may physical na negosyo? May tumatangkilik ba dito? Yun, that's the first step, no? Pero kapag ikaw ay bago ka pumasok dun sa investment, pag hiningan ka na ng pera, ibang usapan na yun. Katulad sinabi ko kanina, marami namang paraan. Meron tayong Register of Securities sa SEC para malaman mo kung authorized yung corporation or yung business na manghikayat sa publiko na humingi ng investments. No? Yun, paano po yun, Attorney? Susugan ko lang. Paano po nila malalaman? Meron bang site? May site itong SEC? Yes, mas check na po nila. Isa-search lang yung company. Tama. O public naman yun eh. So, even yung mga corporations na registered with the SEC, you can easily check that. Pero again, kapag sila ay papasok na sa investments, paghikayat ng investments, kailangan hanapan mo sila ng secondary license for that. So, yun yung sinasabi natin na hindi porke totoo yung negosyo, like coffee shop, no, or whatever product na binibenta, maaaring lihitin mo yung produkto. Pero yung paghikayat sa publiko na humingi sila ng pera to anyone, may pangakong returns, at ang business ay humingi rin ng investment sa ibang tao, yun, maalerto ka na kapag gano'n. Attorney, ano pa po ba yung ibang red flags para lang malaman ng mga kada natin yung mga dapat nilang tignan o maging alerto sila kapag ganyan? Siyempre, ang unang-una na kapag napakalaki ng pangako, no, na kita, kabahan ka na talaga at yung mabilis na kita at napakalaki. Lagi ko sinasabi, if it's too good to be true, then it must be, no? Huwag ka na pumasok doon sa ganon. Okay, doon ka na lang sa dahan-dahan na kita. Basta sigurado din. Kasi sigurado. Yan I think that's the number one na red flag eh. Kasi kung totoo yun, di sana maraming tao nang pumasok sa ganung negosyo. At yumaman, di ba? Pero dapat talaga maging mapanuri tayo. Aside from that, ano pa po? Nakakalungkot din ngayon, di ba? Kasi kahit
marami na nagwa-warn or marami na mga nagsasabi na mag-ingat sa mga scams, meron pa rin talagang nasa scam pa rin. Nadadala pa rin talaga sila. Pangalawa, yung kapag very aggressive, no? Yung lagi talagang pinupursu ka, di ba? Yan ang mga red flags sa mga taong may hindi mabuting hangarin eh. Kinukulit diba? ka na Kinukulit ka talagang or gumagamit na ng mga pangalan ng mga kilalang tao, politiko, mga ibang negosyo, sasabihin nila kami ay affiliated dito sa malaking groups na ito, mga conglomerates, kabahan ka na. Kasi tingnan mo, hindi ka naman siguro pupuntahan ng mga yon, mga malalaking negosyo, di ba? Kung sila ay totoo, di ba? And yun, very aggressive sa paghikayat sa'yo. Yan ang mga red flags kadalasan. Gusto ko lang tanungin, kasi nasabi niyo po kanina, may mga gumagamit ng pangalan, kahit hindi naman talaga niya ini-endorse. Halimbawa, sikat na personalidad, hindi naman talaga niya ini-endorse ito. Pero ginamit yung pangalan niya, pwede ba siya na madamay doon kung sakali mang makasuhan? Kung talagang siya ay ginamit lang, hindi natin maiwasan yun. Kung lalo kung mga kilalang tao, mga sikat na personalidad, maari talaga silang magamit sa pangloloko ng kapwa. Wala ka namang haharaping kaso doon. Pero kapag ikaw ay yung participation mo ay very active, no, sa public, hindi lang sa pag-endorso ng publiko, kundi sa paghikayat na ang mga tao ay mag-invest, ibang usapan na yon. No, so kaya maaring mabuti yung intention mo, kaya lang hindi sapat yung kaalaman mo sa batas, maari ka talagang mapahamak. Ito po, attorney, paano po ba natin matutulungan yung mga naging biktima na sa mga scams? Meron po ba tayong kaso para sa mga ganyan? Oh, certainly, kasi ang dito panloloko kasi ito no. So kapag ikaw ay nasangkot sa ganyang investment scam, maari kang maharap sa patong-patong na kaso, no. Number 1 is estafa, no, or panloloko. At kapag yan ay ginawa ng 5 or more persons, so nasangkot dun sa estafa, yan ay syndicated estafa. No, yan yung non-bailable yan. Pwede ba nating mas explain pa po yung syndicated estafa para mas maintindihan po ng mga kada natin? Yung syndicated estafa, it is also estafa, no, panloloko, swindling, no? At ito ay syndicated kapag ito ay kinasasangkutan ng 5 or more persons. Sila ay nagsama-sama para bumuo ng isang negosyo, ng isang transaksyon, whether illegal or not. At sila ay nakapanloko ng kapwa at yung kapwa nila nag-invest ng pera at nalugi yung pera. No? Please take note, ang investment scam ay investment of money. Hindi investment of feelings or emotions. Or time. No? So, ibang klaseng panloloko. Iba na po yung panloloko na yun. Ikaw naman, attorney. Kasi kailangan nag-invest ka ng pera. Baka may magre-reklamo ka, pinangakuan ka, at hindi naman perang binigay mo. So anyway, kailangan talaga may investment na lugi. At yan ay at humihingi sila ng investments from the public. Yan ang tinatawag na syndicated estafa. And as I've mentioned, ito ay non-bailable. Tapos regardless of the amount, ito ay punishable by life imprisonment. No? So mabigat talaga. Ang parusa po. Parusa. Of course, meron ding admin cases. Pwede ka magpunta sa SEC, pwede mong ipasara yung kung totoong korporasyon yun, pwede silang mabigyan ng fines and other penalties, at pwede ring may imprisonment. Ito, attorney, may tanong lang po ako. Ano po ba pwede natin hingin sa other party o yung nag-aalok ng gantong investors? Ano po bang pwede natin hingin para security natin na masigurado na totoo sila, like mga papers or na pwede lang mapakita? Una-una, syempre, dapat mong hingin yung kanilang license from the SEC to secure investments from the public. Dapat registered yung securities nila. Kapag wala yon or nagdahilan or sabihin, teka lang, nakalimutan ko. Teka, kabahan ka na kasi processing pa. Huwag ka na muna, pag processing, huwag ka na pumasok doon. And of course, you can validate that through third-party information, through the SEC. Madali naman pong that's the first step. No? Okay. And then next is, kung sila ay authorized to offer securities to the public, yung investment contract. Kasi lahat ng investment ay merong kontrata, may transaction. Basahin mo mabuti yun. No? Kasi, kaya humingi po ng tulong. Kasi minsan merong mga words doon na hindi na natin maintindihan pa, di ba? Tama. Kailangan talaga ay, ikaw ay papasok sa isang transaksyon, maglalabas ka ng pera. Ba't hindi ka humingi ng tulong? No? Kailangan maging prudent ka.
Hindi naman to basta Sigurado. bibili ka ng product eh. Ikaw ay maglalabas ng pera. Minsan kasi sa kagustuhan natin na kumita ka agad. Tayo ay by impulse, no? Gusto nating kumita ka agad, ay shortcut na natin, no? We cut lines and cut corners, no? We trust, we leave everything to trust. So, Yeah. Isa pa that's the siguro, problem. attorney, kasi na ganyan na rin ako, peer pressure. Diba? Correct. Yung mga kaibigan mo na pinipressure ka, hindi, okay yan, okay yan. Oo, totoo. Ayun, hindi, Yes, wala ka meron ng din time influence. para i-research pa, Correct. pag-aralan ito. So, bigay ka na lang ng pera. Dahil nga minsan, yung mga kada natin, busy. Yes. Madaming ginagawa. So, ngayon, pinipilit sila ng mga kaibigan nila. Eh, syempre, kaibigan mo, you trust them eh. Correct, diba? correct. So, ngayon, mag-i-invest ka. Pero, mga kada, iba po kasi ang usapan kapag pera na kailangan maalam ka talaga. Tama, Oo, tama. Hindi po ba? oo. Pero yung mga na-scam na po, meron pa po ba silang mahabol doon, attorney? Eh, dapat may mahabol sila ng problema pagka hindi totoo yung negosyo eh, no? That's a problem. And another problem is kung napakarami ninyong naghahabol, no? Tapos talagang wala ka naman hahabulin na assets, that's a problem. So mangyayari nun talagang yung iba, ang habol nila ay mapakulong na lang yung para hindi na makapanloko ng iba. At magtanda na rin po. At Saka magtanda na mahirap rin. pa yan Oo. sila hanapin pag tumakbo na. Nako. Oo, Mahirap kaya nila hanapin. mag-ingat po tayo Ingat lang po palagi. talaga. Research lang talaga at maging alerto po. Ito naman, attorney, magbabanggit po kami ng mga impormasyon na karaniwang alam ng mga tao at sasabihin nyo lang po kung ito ay legit o ligwak. Yan. Okay. Legit kung ito ay legal at pwede habang legit siya kung pwede ito at legal siya. And then ligwak naman kung illegal at bawal. Okay. Ito, unang-una, hindi maaring mang-scam ang mga malalaking kumpanya. Ligwak. Ligwak? Ligwak. Bakit po? Kasi hindi porke malaking negosyo, maaring lihito mo yung negosyo at malaking kumpanya. Pero hindi sila authorized, no, to solicit investments from the public. No? So pwede pa rin magamit yung panloloko. Eh. Minsan kasi doon tayo nadadali. Oo, doon Parang, tayo nadadali. okay ito, malaki to. Company. I-trust natin to. Correct. Totoo. Ayan, ito naman susunod, attorney. Kung maraming tao na ang sumali at yumaman, siguradong legit ang investment. Ligwak pa rin. Pa rin. Napapasunod ka kasi pag ganun, Napapasunod attorney. ka. Tsaka hindi mo pwedeng i-assume na gano'n eh. No? Baka hindi nga totoong yumaman yung mga yun. Or baka nga fake oo, lang yung mga totoo tao na nga yun. din. So, Pakita red lang. flag pa rin yan. Oo. Ligwak. Ligwak. Next, ang negosyo ay may physical na tindahan kaya siguradong safe. Ligwak pa rin. Ligwak. Pa rin. Oo. Kasi again, iba yung tatangkili ka ng produkto, iba yung mag-i-invest ka at magiging parang ikaw ay part owner nung negosyo. Totoo. Iba yun. Oo. Ibang usapan kapag investment. Ibang Oo. usapan pag-invest. Lalo na pag malaking pera yung ilalabas. Tama po. Next. Ito naman, attorney, ang mga negosyo na may legal na dokumento ay laging safe. Ito ay maaring ligwak o legit. Kasi nga, Depende. we have to clarify. Kasi baka ang magkaroon ng maling impression na kapag legal yung negosyo, ay pwede nang humingi sila ng investments or pera sa publiko. Halimbawa, yung iba, alam nila ang kanilang batayan pag sinabing legal ay may mayor's permit, may business permit, may physical store. Eh hindi po enough yun. Again, no? Kung bibili ka lang doon, okay. Pero kung yung ikaw ay hingang ka ng pera para maging ikaw ay parte ng negosyo na yon at marami pang ibang tao at papangakauhan ka na kikita ka kasama nila, ibang usapan yon. Ligwak yon. At maging maingat din po, tulad nung sinabi nyo kanina, yung pwede nalang hingin ay yung license to To offer securities. offer securities. Pero baka mamaya, kinopya lang pala yun. Tama, Hindi. baka peke, no? Baka Maaring peke. Kasi Kaya pwede po silang mag-check sa... sa SEC mismo, oo, meron po Website. tayong Register of Securities with the Okay. SEC. Last na lang, attorney. Hindi magiging scam kung may mga produkto o serbisyo silang ibinibenta. Ligwak din. Ligwak. Oo, minsan dinadaan doon eh. Sa ganda ng produkto. Oo. At alam mo, siyempre hindi naman natin pwedeng i-assume lahat nanloloko, no? Kaya lang iba yung nagsisimula kasi ng negosyo, meron silang magandang produkto, akala nila pwede nilang gawin yun eh. Na kailangan ko lang ng puhunan eh. Maganda yung produkto ko, so maghahanap ako ng mamumuhunan kasama ko. 'Di ba? So, pero pag hindi ka authorized to do that, maaari ka masangkot sa kaso eh. Yun yung mga kada natin ngayon kasi marami na po ngayon yung gumagawa ng sarili nilang produkto at yung iba naman ay magaganda. Yes. Tama. So ano po pwede nyong maipayo sa kanila kung gusto nila maghanap ng mga investors? Well, pagandahin mo yung produkto mo
at itayo mo ng maganda yung negosyo mo. Kung hindi mo kaya ng sa sarili mong resources, hanapin mo yung mga pwede mong kapartner doon na mamumuhunan at sama-sama kayong buuin yung kumpanya. Ngayon, kayo-kayo na lang yon. Kung magdadagdag kayo, isama nyo dun sa inyong korporasyon. Pero wag na kayong manghikayat sa publiko na random, no, in public na magbigay kayo ng pera, depende sa halaga na ipapasok ninyo, yun ang babalik sa inyo. Ibang usapan yun eh. Kasi yun, may halong panloloko yun. You have to be authorized by the SEC. Tinitingnan ng SEC kung ano yung background ng kumpanya. Meron ba siyang kapasidad, no, na gawin ito na para hindi maloko ang mga tao. Kaya hindi para sa lahat yan eh, yung paghihingi ng investment sa publiko. Meron pa po ba kayong karagdagang payo para sa mga kada natin, attorney? Well, ito, lahat po tayo ay maaring maging biktima ng investment scam. Pero lahat din po tayo ay maaring maging scammers. No? Yeah. Kung wala tayong sapat na kaalaman sa batas na relevant dito. Kaya ang payo ko is, bago ka pumasok sa isang investment, ikaw, whether you are offering investments or you are buying investments, kumonsulta po kayo sa eksperto o sa isang abogado para makaiwas kayo sa patong-patong na kaso at pati na rin sa kalaboso. Ayan. Maraming salamat, Maraming attorney. salamat, Attorney Joseph. Ito, Attorney, saan ka po ba pwede i-follow and message for consultations ng ating mga kada? Well, meron po akong Facebook page, yung Attorney Joseph Noel M. Estrada, at maaari po kayo mag-email sa amin sa info@estradaaquino.com. Maraming salamat, Bia. Maraming Salamat, Attorney Noel Estrada. Mga kada, huwag pong magpadala sa mga pangako ng instant yaman dahil baka scam po yan. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula po sa sipag, tiyaga at tamang kaalaman. Hi, mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.